Saan yung mga pangako ng Panginoon, yung good enough, more than enough. Kaya pinapag-aralan po natin yan sa iba-ibang mga anggulo, sa iba-ibang mga perspective, yung mga point of view para mas maunawaan pa po natin, okay, na mga bagay na ating gagawin. At napakahalaga po yan. Okay? Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay isang tao po na bihira lang siyang mapag-aralan o mabanggit, pero pinagmamalaki siya ng Diyos. Believe sa Kanya ang Diyos. Hangang-hanga sa Kanya ang Diyos. Okay? Na dahil sa Kanyang pagnanasa na makapasok sa Promised Land ay si Caleb. Okay? Iba po kasi ang Kanyang espiritu. Kaya dyan po natin kinuha yung pag-aaral ng ating salita. The qualities of a person with a different spirit. Dahil ito po yung mga katangian na papasok doon sa Promised Land at makakakuha ng mga pangako ng Panginoon. Sige po, pag-aralan po natin si Caleb. Okay? Numbers chapter 14 verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it. Okay? Numbers chapter 14 verse 24. Kita niyo po sa talatang ito, humanga ang Diyos. Na-amaze ang Diyos kay Caleb dahil sa mahigit 2 milyong Israelita at sa 12 tribes na leader na may impluensya, may authority, kakaiba si Caleb. Ang ibig sabihin ng Caleb ay wholeheartedly. Yung talagang buong puso, taos sa puso. Kaya yan po ang description sa kanya ng Panginoon. Kakaiba itong si Caleb. Sabi niya, ibang klase ang espiritu nito. At dahil doon, sinunod niya ako, sumunod siya sa akin nang hindi kalahati lang, hindi konti, hindi tira-tira, kung hindi ang sabi niya, He follows me wholeheartedly. At dahil doon, ang sabi ng Panginoon, I will bring him into the land he went to. At dahil doon, dadalhin ko siya doon sa Promised Land, sa lupang pangako, yung abundance, yung overflowing, para ibigay sa kanya yung kanyang mana. Hindi lang sa kanya, kung hindi sa kanyang mga descendants, sa kanyang mga saling lahi, sa mga susunod pang henerasyon. Tingnan po natin kung ano yung mga qualities nito ni Caleb. Bakit tinawag siya ng Panginoon na different spirit? Okay? Ipapaunawa ko lamang po sa inyo, no? Si Caleb po ay isa sa 12 tribes leader na nag-spy dun sa Promised Land, nung nasa border na sila ng Kadesh Barnea, na nag-utos na si Moises ng manmanan, mag-spy sa loob ng 40 days. 12 sila. Sa mahigit 2 milyong Israelita, may 12 tribo. 12 tribes, yung lahi ni Abraham. Sila yung mga leader na may impluensya, may authority, pinakikinggan, sinusunod. Yung 10, nag-negative sila. Ayaw nila. Yung 2 lang, ang kakaiba ang espiritu, si Joshua at saka si Caleb. Kaya doon humanga ang Panginoon sa kanilang 2. Okay? Naunawa na po natin. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years, since the time He said to Moses, while Israel moved out in the wilderness. So here am I, today, 85 years old. Sabihin po natin, 85 years old. 85 years old.
I am still as strong today as the day of Moses sent me out. I'm just so vigorous to go out to battle now as was then. Now give me the hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard that then that the Anakites were their cities were large and fortified, but the Lord helps me. I will drive them out just as He said. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, to Kenizzite ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Inulit po uli yung description ng Diyos kay Caleb. Ito ay sa Book of Joshua, chapter 14, verse 10 to 14. Ang nangyari po kasi doon, nung nag-report na yung 12 spies, yung 12 leader na pinili ni Moises na magmanman, yung dalawa nag-positive, gusto nilang puntahan yung promised land. Yung isa po gusto nila, palitan si Moises, patayin si Joshua at si Caleb, at silang lahat ay pumunta na. Bumalik na rin sa Egypt. At dahil doon, nagalit ang Diyos, nadismaya ang Diyos. Kaya, yung 40 days na paniniktik nila, doon sa promised land, ang naging katumbas sa bawat isang araw ay isang taon. Dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang di pananampalataya, sa kanilang mga unbelief, yun ang naging katumbas. Kaya, yung 40 days, naging katumbas doon ay 40 years sila nagwa-wandering doon sa wilderness, sa ilang. Araw-araw may namamatay sa kanila, libo. Yun ang naging consequences. At naghintay uli ang Diyos ng panibagong henerasyon para sa pamumuno ni Joshua. Yung mga iba namatay na, yung mga bata na ngayon, mga mas bata kay Caleb at saka kay Joshua. Etong si Caleb at saka si Joshua, ito yung nakaranas ng himala, ng signs and wonders ng Panginoon nung sila ay lumabas sa Egypt. Nakita nila yung 10 plagues, yung 10 salot, kung paano hinati ng Diyos yung Red Sea, paano sila nakatawid at paano nilunod yung mga sundalo, yung mga karwahe ni Pero, at yung may pillar of clouds sa umaga at sa gabi, may tumatanglaw sa kanila na kapag huminto yung pillar of cloud sa gabi, hihinto sila, doon sila hihimpil, doon sila magtatayong uli ng tent. Ang nakasaksi niyan ay si Joshua at si Caleb. Dito sa Joshua chapter 14, matanda na si Caleb. 85 years old. Sino po yung rito sa atin? Sino may 80 na rito? Wala pa, no? 70 plus, meron ng 70 plus. Si Mami Rose. Ilan taon na po kay nanay? Si Mami Rose. 71, 73. Pero tignan niyo si Caleb. 85 years old. Ganun pa raw siya ka-strong. Kung paano siya sinugo ni Moises doon na mag-spy, magtiktik. Ganun pa rin siya vigorously strong. At nung makikitigma pa sila, kasi maraming tagumpay na yan, na napagtagumpayan nila Joshua, na napasok na nila yung Jericho, marami na silang mga naitumbang kalaban na palayas, na drive. Etong si Caleb, ang sabi niya, ang hiningi niya, give me this hill. O sabi niya, give me this mountain that the Lord promised me that day. Yung sa lugar ng Hebron. Sinerge ko po yan, yung lugar ng Hebron, diyan nilibing si Abraham at saka si Sarah. Parang ang ibig sabihin ni Caleb, kaya kong kunin ito kasi pinangako ito doon ng Panginoon, nakipagtipan ang ating Diyos Ama kay Abraham. Yung pangako ng Diyos kay Abraham.
Yun ang pinanghahawakan niya. Kaya sabi niya, kaya kong palayasin, kaya kong magtagumpay dyan. Sabi niya, give me this mountain, etong Hebron. Dahil inaalala niya, ang pangako ng Panginoon ay tutuparin niya. Ganun siya kasigasig. Isipin niyo po, no? 85 years old, is still dreaming. Gusto pang may magawa, gusto pang may ma-accomplish. Kaya tayo, napakabata pa natin para tayo ma-discourage, manghina, manglupaypay, wag nang mangarap, mawala na ng pag-asa. Napakabata pa natin para sumuko sa laban sa buhay. Ito nga si Caleb, 85 years old. Siguro matuti na rin ang buhok niya. Pero, nagtutuon pa yung gigil niya, yung alab, yung puso niya na mapuntahan yung promised land. Okay? At inulit yung description ng Diyos kay Caleb na sumusunod si Caleb wholeheartedly. Okay? Buong puso talaga, wholeheartedly. At blinish siya ni Joshua. Okay? Kasi sabi ni Caleb, give me this mountain. Kahit maraming higante dyan, kahit andyan yung mga Jebusites, mga Hivites, mga Amorites, mga Perizzites, mga Canaanites, kukunin ko yung promised land. Okay? At alam naman po natin, kapag malapit ka na sa promised land, o papunta ka pa lang sa promised land, you create an enemy. Okay? Lalo na po tayo, nagnanasa po tayo magkaroon ng breakthrough, ng personal revival, ng multiplication, ng increase. Pag nag-declare po tayo niyan, asahan na po natin na lumilika ka na ng away sa kalaban at hindi siya kaagad papayag na makapasok tayo doon at makuha po natin yung mga pangako ng Panginoon. Kaya nga, doon po tayo na kailangan ma-train na magkaroon tayo ng soldier mentality. Kailangan tayong matrain, makipaglaban. Ang pakikipaglaban natin ay hindi patayan, hindi ispadahan, hindi panahan, kung hindi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Okay? At habang lumalapit ka na sa promised land, siyempre mas mahirap na kasi andiyan na yung teritoryo ng mga higante, yung mga challenges, yung mga struggle. Pero tayo rin po ang magdidesisyon kung gusto po nating tapusin ang struggle natin sa ating buhay. O kung mananatili tayo dun sa wilderness, yung buhay natin ay sapat-sapat lang, o kung gusto natin pumunta sa promised land. At alam ko po, kayo po ay sabik na makapunta sa promised land. Amen! Next, tignan po natin. Isa-isahin natin yung mga qualities na hinangaan ng Diyos kay Caleb. May matututunan po tayo sa kanya. Bili mo, at the age of 85, sumusunod sa Diyos ng buong puso. Di ba kung mag-aaral lang tayo, kung ako lang po sa inyo, suggestion ko lang po, kung may mga time kayo, makinig po kayo ng mga motivational messages. Yung mga taong mga nagtagumpay na. Yung mga may taong achievers na. Yung may mga narating na. Kasi marami tayong matututunan sa kanila. Doon ko po ngayon ginugugol yung aking time. Okay? Kasi lahat-lahat sila, may mga karanasan sila, meron silang maibabahagi. Kaya pinapag-aralan ko po sino ba? Yung ng SpaceX, sino yun ba? Si Elon Musk. Si Jack Ma, yung mga si Joe Benson, yung sa Amazing. Lahat po niya pinapag-aralan ko. Pinakikinggan ko sila. Kasi may makukuha tayo sa kanila eh. Kanino ba mas magandang makinig o matuto? Di ba dun sa mga taong nagtagumpay na, meron na silang naipakita, they are tested and tried and true. Kaya napakaganda po. Doon natin gugulin ang ating oras.
na mag-aral sa mga taong may narating na. Okay? Kaya eto po si Caleb, ang kanyang mga qualities, bakit kakaiba siya? Out of 2 million, ha? Bili mo, out of 2 million Israelita, kakaiba siya, bukod tangi siya. Hinangaan siya ng Diyos, bumilib sa kanya ang Diyos. Pinagmamalaki siya ng Diyos. Bakit? He was a man of vision. Okay? Meron siyang pangitain sa hinaharap. Tignan natin ang ibig sabihin ng vision. Okay? Vision is a mental picture of your future that is purpose enough to mold your present. Okay? Ano ibig sabihin ng vision? Ito yung nai-imagine mo, naisasalarawan mo kung ano ka sa hinaharap. Kung ano yung gusto mong ma-achieve, marating. Di po ba lahat tayo ay may challenge na 5 years from now, ano pa yung mararating ko? Ano pa yung ma-accomplish ko? Lalago ako. Mag-grow ako. Nakatanaw tayo dun sa future natin. Ito yung dahilan kung bakit ang aga-aga mong gumising tuwing umaga. Kasi meron kang sense of destiny. Ito yung dahilan, alas 4 pa lang, alas 5 pa lang, hanggang alas 8, ang dami mo nang nagagawa. Ito ang dahilan na hindi ka nag-aaksaya ng oras. Minamanage mo ang sarili mo. Ito yung dahilan kaya nagkakaroon ka ng self-discipline. Hindi mo ginagawa na ang mga bagay na alam mo hindi mahalaga. Mga bagay na walang kinalaman para maabot mo, marating mo ang future mo. Kasi may mental picture ka eh. Kaya ang isang taong walang dreams, walang vision, walang goals, ang dami niyang nasasayang. Nagsasayang siya ng oras, ng opportunity, kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ano yung gusto niyang ma-achieve, marating in the future. Kaya, ano sabi dito? Ito yung forceful enough. Ibig sabihin ng purpose, malakas na puwersa para hubugin ka, pandayin, tibagin, sinsilin, hulmahin ng Diyos sa pangkasalukuyan. Kaya isa nga ito na itinuturo sa atin ng church, yung prayer and fasting. Yung pananalangin at pag-aayuno. Hindi natin basta makukuha yung more than enough, yung promised land, sa natural nating abilidad, skill, knowledge, o may connection tayo. Eh, ang tagal na natin ginagawa yan. Okay? Kaya, hinuhubog tayo ng Panginoon sa pagkasalukuyan na lumalim tayo sa pananalangin at pag-aayuno. Malalaman niyo po, kapag ang vision at dreams ay galing sa Diyos. Uulitin ko po, isulat niyo po yan. Napakahalaga po ito, hindi makakalimutan. Dalawang mahalagang bagay na kapag ang vision mo, ang dreams mo ay galing sa Diyos. Number 1, ang magbe-benefits nito ay ibang tao. Hindi ka gagawing selfish. Hindi ka gagawing makasarili. Hindi ka gagawing greedy ng Diyos. Kaya ka na huhubugin, huhulmahin, papandayin, tuturuan, mga bagay na aalisin sa'yo para i-represent mo ang Diyos. Yung karakter ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, ay para sa iba, katulad kay Joseph. Si Joseph, bata pa lang. Wala siyang pastor. Wala siyang na seminar. Wala pa siyang manarinig na motivational message. Wala pang Bible noon. Ano ang nagpalakas kay Joseph? Bakit? Kahit nakaranas siya ng betrayal ng mga kapatid niya, 11 of his brother gusto siyang patayin, nakaranas siya na ihulog sa hukay, nakaranas siyang gawing slave, nakaranas siyang makapunta sa loob ng kulungan, wala naman siyang ginagawang kasalanan,
galing sa demonyo, lahat ng demonyo sa impyerno ay nagagaling sa kanya. Kasi alam niya yung kanyang pupuntahan. Meron siyang picture. Siguro nung pinakita ng Diyos yung vision sa kanya, parang sinihan. Isang vision lang, isang encounter lang sa Diyos. At binaon ng malalim ni Joseph sa puso niya. Ito yung natatanaw ko sa hinaharap. I will become a feeder of this nation. Ako'y magiging pagpapala sa aking mga mahal sa buhay, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, sa aming bansa, sa buong mundo. Kaya kahit anong persecution, kahit anong accusation, kahit anong atake ng kaaway, hindi siya bumigay. Ang tindi ng paghubog sa kanya ng Diyos. Ano yung nagpapalakas sa kanya? Yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon na ang magbe-benefit sa ibang tao. Okay, ikalawa, na kapag ang vision, babalik mo. Kapag ang vision mo at ang faith mo, ang dreams mo ay galing sa Diyos, parang imposibleng mangyari. It is impossible to happen. Napakalaki, mas malaki sa'yo. Kasi kung ang dreams mo at vision mo ay maliit lang, na kahit ikaw kaya mong gawin, hindi mo na kailangan ng Diyos, hindi mo na kailangan dumepende sa Kanya, na kahit hindi ka na mag-pray, hindi ka na manalangin mag-ayuno, sa sarili mong galing at abilidad, mga skill, knowledge, kaya mong gawin, hindi galing sa Diyos yan, kasi maliit lang eh. Kapag ang vision mo ay galing sa Diyos, hindi ka panipaniwala. Hindi ka nila mauunawaan. Di ba si Joseph, nung sinare niya yung vision niya sa mga kapatid niya, hindi nga kapanipaniwala eh. Kaya, kinainggitan siya, kaya nga siya gustong patayin eh. Ngayon, yung dreams na yan, kapag galing talaga sa Diyos yan, dadaan talaga yan sa refiner's fire, sa apoy. Parang ginto. Hindi basta-basta ginto yan na nakukuha dyan, dadaan sa apoy yan. May authenticity, may approval ang Diyos. May mga panahon, may mga season. Okay? Amen. At ang napakahalaga, meron kang vision. I-create niyo po sa picture ninyo. 5 years from now, ano yung natatanong mo at nakikita mo sa sarili mo? Okay? 5 years from now, ano na yung narating ko? Ako ba ay paabante? O stagnant? O paatras? Amen? Hello? Siguro naman sa akin, 5 years from now, dinadala na ako ng Panginoon sa iba-ibang church para magturo. Okay? Kaya, grabe ang training natin ngayon. Ang prayer natin, nilalaliman natin. Kapag ginigising na ako ng Panginoon ng alas 3 ng madaling araw, talagang bumibigay yung katawan ko, tinatamad ako, tumatanggi yung flesh ko. Sabi ko lang, inaantok pa ako, pwedeng matulog pa ako kasi alas 3 pa naman eh. Pwedeng maya-maya na. Pero kapag sabi ng Panginoon na, alas 3, mag-pray ka na. Mag-worship ka na. Alam ko, bahagi ito ng preparation. Bahagi ito ng plano mo, Panginoon. And then I worship God. Minsan, 1 oras, 2 oras, puro worship lang yan. Hanggang sa lumiwanag na. Hanggang sa nararamdaman ko, parang kulang na yung oras. Amen? Hello? Tapos, sinasamahan pa natin ng pag-aayuno. Amen? Next. Number 2. Idagdag lang natin, si Caleb kasi, napuntahan niya at nakita yung promised land eh. Nakapagdala sila ng mga prutas na ang lalaki. Sabik ba siyang maranasan yun? Sabik siyang mapuntahan yun? Kasi
Kasi nakaranas siya ng ano eh, ng pagkaalipin sa Egypt, sabik na sabik siya eh. Ayaw niya ng kahirapan eh. Sabik na sabik siya. Ayaw ko na sa Egypt. Ayaw ko na yung hinahagupit. Ayaw ko yung sapat-sapat lang o nagkukulang. Nakita ko na eh. Sabi ni Caleb, kaya gusto ko ito mangyari. Okay. Eh ako po nun, ay diyan po ang nanay ko. Grabing kahirapan. Okay. Buti na lang, matyatsyaga sila. Na ginagapan kami sa pag-aaral. Naranasan po namin, yung tindahan namin, mahaba po yun, mula rin siguro hanggang dito, dinimulis doon sa likuran ng pier. Yung panahon ni Ramos. Dahil may gagawin ng iba. And yet, yung ano namin, ang naging tulugan namin, yung bakod. Isipin niyo po yung bakod, doon na pinapatong-patong yung yero. Tapos yung mga damit namin, lahat ng gamit, tambak dyan. Squatter ang dating. Tapos sa likuran ng pier, ang daming kahoy, ang daming truck, mausok, maalisangan, iba ang amoy. Magulo, may nag-aaway. Yun ang nag-motivate sa akin. Yung kahirapan. Ayoko ng ganito. Hindi ako mananatili sa ganito. Tapos, kung nag-ministry naman, ganun pa rin. 7 taon, walang allowance. Sabi nga ng nanay ko, mabubuhay ka sa abuloy. Sabi ko, hindi po, ang abuloy sa patay. Ang love gift sa church, hindi pa naman ako patay. Iba yung offering sa abuloy. Ayoko ng ganun. Yung kulang, gusto po natin modalin na. Okay? Amen? Ikalawa, he was a man of faith. Okay? Siya yung lalaki na may pananampalataya. Next slide. Paano natin nasabing si Caleb ay man of faith? Kasi ang sabi niya, in Joshua chapter 6 verse 2, Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands, along with its kings and its fighting men. Unawain po natin ito. Sabi ng Panginoon, See, tingnan mo! Diniliver ko kayo, pinagtagumpay ko kayo sa kamay ng inyong kalaban doon sa Jericho, sa mga hari nila, at saka sa mga kawal nila. Ang sabi ng Panginoon, tignan mo in your spiritual eyes. See! Past tense. Hindi pa sila humahakbang. Hindi pa sila umiikot ng 6 na araw na walang mag-iingay, walang magrereklamo, katahimikan lang. At ika-7 araw, tsaka sila sisigaw at ihipan ng trumpeta ng mga Levita. Tsaka buguho yung pader na napakapakal ng Wall of Jericho. Sabi ng Panginoon, bago ka palang pupunta, tignan mo na, tignan mo na. Kaya ang faith, believing kahit hindi mo pa nakikita. Tignan mo. Ay, binigay ko na sa mga kamay mo ang Jericho. Tignan natin ang future natin ng may pananampalataya. Tignan mo na ang future mo. Huwag kang tumingin sa nakikita mo. Ang nakikita natin ay kasinungalingan. Hindi yan ang tunay na reality. Kahit tayo ay nag-i-struggle ngayon, kahit sapat-sapat lang tayo, kahit andito lang ang kalagayan natin, tignan na natin the spiritual realm at yung sinabi ng Panginoon, yung pangako niya, sabi niya, tignan mo! Binigay ko na sa'yo! Past tense! Ngayon, kahit binigay ko na sa'yo, may gagawin ka pa rin. Hindi ka maghihintay lang dyan. Hahakbang ka, kikilos ka, gagawa ka. At yun ang nakita ni Caleb.
at saka ni Joshua. Yung sinabi ng Diyos na binigay, pinahawakan nila yun eh. Sa community na ito. Kaya kahit mga fasting na isang meal, isang araw, mahalaga yan. Pag pinagsasama-sama natin, iniipon yan. May panahon ng pananalangin at pag-aayuno, may panahon na ang Diyos ay sumasagot. God is preparing us for a major breakthrough. Kaya ganyan po tayo dapat. Give me this mountain. At palalayasin ko. Hallelujah. Si Caleb, self-motivated. Ang mga man of faith, self-motivated sila. Na yung iba ayaw na, suuna, give up na. Sila talagang may gigil pa, may laban pa. Minumotivate nila ang kanilang sarili. Paano natin mamomotivate ang ating mga sarili? Una, kailangan nyo ng mentor. Kailangan natin ng mentor. Kaya nga dyan po napakahalaga yung nakikinig ng mga inspirational message. Hindi mga drama, hindi mga telenovela, mga inspiring message. Kasi mahalaga kung ano yung nakikita natin, nararamdaman. Kaya nga sa workplace, sabi mo kay Stephen, dapat dyan sa opisina mo, dapat ang pinatutugtog mo dyan, mga worship song. Nag-create ka ng atmosphere kasi mahalaga yung nakikita, nararamdaman. Nakaka-apekto sa damdamin natin yun, sa ginagawa natin yun. Mga pang-motivate yan. Kung sasama ka ba naman sa mga taong mga negative, mga taong puno ng inggit, ng selos, mga toxic people, mati-dehydrate ka yan. Kung ang kasama mo naman palagi, kasing level mo lang, kailangan maghanap ka ng isang tao na mas mataas ang level sa'yo para iaangat ka niya. Hindi yung hahatakin ka niya, pababa. Kaya katulad po ng tinuturo ko po sa inyo, hinihila ko po kayo pataas. Ini-inspire po kayo ng mensahe. Huwag lang yung puro ka-level natin, ka-level mo lang ang kasama mo. Kailangan mas mataas sa'yo, kaya tayong lahat kailangan natin ng mentor. Kasi minsan mahina pa ang pananampalataya natin, hindi pa natin kaya. Kailangan natin ng taong may karanasan na, hinubog na, pinanday na ng Panginoon, na marami ng digmaan, ng nilabanan, marami ng mundo, marami ng teritoryo ang nasakop. Amen? Next. What you feed your mind will shape your future. Parang katawan natin. Kung ano kinakain mo, yun ang magiging itsura ng katawan mo. Halimbawa, mahilig ka sa mga matatabi, sa soft drinks. Ayaw mo ng alkaline, ganyan. Mag-shape yan ang future mo. Hindi pa yan unti-unti. Ganon din sa isipan natin. Kung ano kinakain ng isipan mo, kung ano yung mga librong binabasa mo, kung ano yung mga pinapanood mo, kung sino yung mga kausap mo, kung sino ang nagme-mentor sa'yo, yan ang uhubog ng hinaharap mo. Kaya nga ganun kahalaga yung 90-day challenge eh. Yung Bible reading everyday, yung meditation, na may meditate tayo. Kasi ang lagi nating na-meditate, yung problema, yung pangangailangan, yung gastusin, yung babayarin. Ay, yan ang kinakain. Yan ang pinipit ng isip natin eh. Nangihina ka pa, sumama ka pa sa nangihina, dalawa na kayo nagkwentuhan. Dalawa kayo nangihina. Ano yung pinapakain natin sa ating isipan? Mas madali nga paniwalaan yung mga balita sa TV, sa dyaryo, sa magazine, kaysa sa salita ng Panginoon. Kung puro tayo Facebook, maganda naman yan. Okay naman yan. Pero kung ang makikita ko lang naman doon, kung saan sila kumain, ano yung mga bagong bagay sa kanya, gamitin natin para ma-inspire sila. Mga Word of God. Nakukuha mo ba? Gamitin natin yan sa evangelism. Amen. Kagabi nga pinakinggan ko si Nick, sabi niya kung bakit hindi siya binigyan ng Panginoon ng kamay at saka paa, sabi niya, naghihintay ako ng himala. Pero ang tinuro sa kanya ng Panginoon,
Habang naghihintay ka ng himala, ikaw ang maging himala. Ikaw ang magpalakas. Ikaw ang mag-encourage. Ikaw ang mag-motivate. Humayo ka, magturo ka. Huwag lang puro himala lagi. Ang hinihingi mo, ikaw ang maging himala, ikaw ang maging pagpapala sa iba. Be a blessing. Na nung 10 taon siya, binubuli siya ng mga kaklase niya, mga kaibigan niya, mga kalaro niya, gusto niya na magpakamatay. Amen. Kaya napakahalaga yan. Feed your mind. Kaya ako kahit alam ko matatagalan ako, may baon akong libro eh. Kung traffic man yan, o mahaba ang pila, binabasa ko. Nagbabasa. Mahalaga, constantly mahalaga. Kasi isang oras na pakikinig mo ng motivational message, isang negative message lang, mawawala na lahat yan. Parang balon. Nawawala oxygen yan. Kaya constantly, kailangan pinipid natin yung mind natin. Kasi may future ka eh. May vision ka eh. Hello? Amen? Kaya napakahalaga yan yung pag-aaral. Okay. Si Elon Musk nga, yung spaceship, pinakinggan ko siya, sabi niya, nag-hire siya ng chief engineer para mapupunta yung rocket doon sa ipapawid. Sabi niya, wala siyang makuha. Na-motivate siya, siya mismo nag-aral, nagbasa ng magbasa. 3 beses, sumabog sa kalawakan yung pinadala nilang rocket ship, pang-4, naging matagumpay na. Bakit? Kasi basa siya ng basa, aral siya ng aral. Amen? Kaya pakainin natin, lalo na puro salita ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Diyos eh, basahin niyo ang salita ko araw at gabi. Meditate the word of God day and night, day and night. Para magawa mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa ganong giginhawa ka at magiging matagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Sa trabaho, sa negosyo, sa mag-aaral, sa pamilya. Constantly. Kaya napakahalaga yung Bible reading. Amen. Next. He was a man of perseverance. Alam niyo, pinapag-aralan ko to si Caleb, talagang inspired na inspired ako. Kasi 40 years siyang nasa wilderness, ang tagal. Pero hindi niya nakalimutan yung vision, yung dream niya. Hindi siya sumuko. 40 years! Eh tayo, wala pang 10 taon yung mga dreams natin, yung mga vision natin eh. Sa atin, parang imposible na mangyari. Parang ang layo sa lumat sa gusto kong mangyari. Sa ini-expect ko. Pero kakaiba to si Caleb talaga. Persevering siya. Yung gigil niya kahit matanda na siya. Ano sabi niya? Walang retirement dito. Malakas pa ako kung paano ko sinubuto ni Moises. Persistent siya. Hindi siya agad sumusuko. Binura niya na sa dictionary niya yung salitang quit at saka give up. Wala sa dictionary ko yung susuko o gi-give up o ayaw ko na. Wala sa akin yung edad-edad o matanda ako o maputi na buho ko. Wala sa akin yan. Ang mahalaga sa akin, makuha ko yung promised land. Para meron akong ipapabala sa mga descendant ko, sa next generation, sa mga susunod na saling lahi. Ang mga pangarap natin, hindi basta-basta makukuha yan. Sweat, tears, blood, lahat yan ibibigay mo. Kailangan persistent ka. Si John mga, nag-apply siya ng pulis, na-reject, pumunta sa China yung KFC, 24 ang hinire, na-interview sa lahat, yung 23 nakapasa. Siya lang ang hindi kinuha. Nagtrabaho, gusto niya magtrabaho sa Harvard, 10 beses na-reject siya. Kaya napilitan siya, nag-create siya ng sarili niyang negosyo, yung Alibaba. Kaya kailangan tayo persistent. Huwag nating hayaang mamatay yung dreams, yung vision. Dahil may mga problema, may mga higate, may mga difficulties sa harapan natin. Perseverance is the name of the game. Next. Okay.
Okay, para tayo maging persevering, success develops daily. Pakibasa nyo nga po, tulungan niyo po ako. Success develops daily. Mas malakas po, sabay-sabay po kayo. Success develops daily. Okay, ipapaliwanag ko po dyan. Ang tagumpay, hindi nakukuha sa isang araw lang. May proseso. May gagawin. Pagpapawisan ka. Magpupuyat ka. Maglalabas ka ng effort. Mag-aaral ka. Tatanggihan mo yung mga bagay na mga hindi mahalaga sa'yo. Imamanage mo ang oras mo. Ang akala kasi nila, isang araw lang, tagumpay na kaagad. Isang araw lang, milyonaryo na. Isang araw lang, nakuha na agad yung pangarap. Isang araw lang, nasolve na lahat ng problema. Hindi nakukuha sa isang araw yan. Kinakailangan dinedevelop ito araw-araw. Kung ang isang mag-aaral o estudyante, nag-aaral araw-araw, tagumpay na siya. Kung ang isang mag-aaral, ginagawa ang assignment, hindi naglalakwat siya, sumusunod, tagumpay na siya. Kaya kailangan, kumbaga sa puno, ang i-develop yung ugat, wag muna yung bunga. Mag-focus tayo kung paano patibayin, palalimin yung ugat. Kaya itong ginagawa natin 90-day challenge, napakaganda ito. Kung ginagawa mo na ito araw-araw sa harapan ng Diyos, tagumpay ka na. Dinidevelop ka ng Diyos. Pinapanday ka, hinuhubog ka. Inihahanda ka ng Diyos. Kailangan i-develop yan, sabihin natin, daily! Mas malakas, daily! Kung araw-araw bumabangon ka, nagdo-dawn watch, sinasamahan mo pa ng pag-aayuno, ng pananalangin, tagumpay ka na. Bigyan natin ng isang magandang halimbawa. Kasi nakaka-bless tong si Dennis at saka si Buboy. Ano? Halimbawa, si Buboy pumunta rin sa opisina ni Dennis, nag-aaral, natuto. Mga mag-print, mag-picture, saan bibili, magsiserox, mga budgeting, mga planning. Doon pa lang, tagumpay na si Buboy. Natuto siya ng mag-print ng tarpaulin. Nagagawa niya na hindi natin alam. Kasi doon pa lang sa opisina ni Dennis, nade-develop siya, natuturuan siya. Hanggang sa bitawan na siya ni Dennis. Saan ba dinala si Buboy? Lumang, ha? O, biruin mo, kalsadang bago. Biruin mo. Hindi sa lumang buhaya, kalsadang bago. Kailan nagtagumpay si Buboy? Doon sa araw-araw na dinidevelop siya, tinitrain siya, tinuturuan. Kaya tayo nagpo-focus muna rito yung ugat. Huwag ka muna tumingin sa punong malaki at saka mga bunga. Pinapatibay pa tayo ng Panginoon. Huwag ka agad tayong nagmamadali. Walang isang araw, kuha mo na kaagad ang bundok, ang pangarap mo. Daily yan. Araw-araw yan, dinidevelop mo. Maliliit na hakbang, papunta ako ron sa gusto kong marating, yung vision at dreams ko. Amen. Kaya huwag natin titignan na parang ang failure, hindi ka nagtatagumpay. Inihanda ka lang ng Panginoon eh. Hindi ba matibay ang ugat mo? Baka konting bagyo lang o hangin, bibigay ka. Mas mataas ang pangarap mo, mas malawak ang gusto mong marating, mas kailangan ang foundation mo, mas malalim, mas matibay. Dinedevelop ka ng Panginoon, daily, araw-araw. Walang isang boksingero na pagtungtong niya sa ring, parang kay Manny Pacquiao, 7 times pounds for pounds in a heavyweight division. Daily yan! Discipline! Amen! Kaya kapag may mga routine kang ginagawa araw-araw, you are already a success. Sabihin mo sa katabi mo, you are already successful. Ngayon, gusto mo maging
progressive. Gusto mong itaas yung breakthrough. Nakadepende lahat sa atin yan. Mas malalim na disiplina sa sarili, mas malawak ang tagumpay. Mas malayo ang mararating. Kasi yung iba mali ang pananaw eh. Parang kung kailan ako naglingkod kay Lord, parang doon ako nagkaroon ng problema. Lalong lumala. Walang ganun. Isang araw lang, solve na lahat ng problema mo. Solve na lahat. Hindi ganyan. Ang minumol sa atin ng Panginoon, yung karakter natin. Anong glory ng Panginoon kung kaagad-agad nakukuha natin yung gusto natin? Di hindi ka magiging persevering. Katulad sa nanay ko, 25 years ko pinagpe-pray yan. Araw-araw, tatay ko at nanay ko. Ano dinidevelop doon ng Panginoon? Perseverance. Hindi kagad gusto natin yung prayer natin, nandiyan kagad. Mas alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya kung wala pa man tayong nakikita, pero ang daily routine mo tama. May ginagawa kang tama. You are already successful. God is preparing you to bring bigger and greater things. Amen. Hindi isang araw lang. Kaya araw-araw, may daily routine tayo, develop yourself. Katulad sa akin, ngayong pag-aaral, pakikinig, discipline, pag-isip ng maaga, hindi nag-aaksaya ng oras, naghahanap ng magagawa. Kailangan, alas 4 pa lang, hanggang alas 8, marami na akong nagawa. Gabi, bago ka matulog, iniisip mo na yung gagawin mo bukas. May mga short-term tayo, may mga long-term goal. Amen! Kaya ang kabataan, huwag mong isipin na hindi kayo success. Kapag may ginagawa ka ng tama ngayon, nakikinig ka sa payo ng nanay mo, pag-aaral lang muna, wala muna paligaw-ligaw, palugaw-lugaw, mag-concentrate ka dyan, you are already successful. Amen? Next. And now behold, the Lord has kept me alive. He has saved 45 years ever since the Lord spoke the word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am these days, 85 years old. Inulit na naman. Bakit lagi binabanggit ni Caleb yung edad niya? Oh. Sabi niya, 45 years na yung nakalipas. Pero buhay pa ako. Hindi pa ako sumusuko, ang lakas ko pa, pwede pa ako magtrabaho, ang dami ko pa pwedeng magawa. Andito pa ako ngayon. Hindi ko nakakalimutan yung nakita ko, yung karanasan ko, yung vision ko. Ngayong araw na ito, nandito ako. Pinagdidiinan niya, kahit 85 years old pa ako, pwede ko pang kunin yung bundok na yan, pwede ko pang palayasin yung mga higante dyan. Pwede mo, 85 years old? Di ba nakaka-challenge? Kaya talaga ito pinagmalaki ng Diyos, hinangaan ng Diyos, bumilib ang Diyos. Bibihira, humanga ang Diyos at bumilib at pinagmamalaki niya. Itong si Caleb. 85 years old. Eh yung iba, ang bata pa lang, ayaw ng mangharap. Nag-give up na. Amen? Next. Ika-apat. He was a man of encouragement. Okay. Siya yung nag-encourage. Tingnan natin ang verse. Okay. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Ang event na po ito, na nakabalik na yung 12 na spies, at nagkaroon sila ng General Assembly, na magre-report yung mga spy kung anong nakita nila, naranasan nila, dun sa 40 days na panitiktik nila. Yung 10 nga, nag-negative. May 3 silang nakita na G. Great Wall, baka kapalang pader. They are judged
tayo ng leader. Bumalik na tayo dun sa Egypt. Patayin to si Joshua at si Caleb. Pero sa pulong na yon, sa General Assembly, tumayo si Caleb. Ano sabi niya? Pinatahimik ang mga tao. Sa harapan ni Moses, tapos ang sabi niya, we should go up and take possession of the land. For we can certainly do it. Ang sabi niya, go! Sabihin natin, go! Pakilakas. Hindi niya sinabi, sige, paupo na lang tayo rito. Hanggang dumating yung mga blessings sa atin. Hintayin natin dito. Hindi niya sabi, upo na lang tayo. Ang sabi niya, kailangan tumayo tayo. Kunin natin ang lupa. Makipagdigma tayo. Yan po ang purpose ng prayer and fasting natin. Nananalangin tayo, nag-aayon tayo in the Spirit. Kasi pupunta tayo sa teritoryo ng kaaway, yung mga higante, hindi natin basta-basta makapalayas yan. Hindi makukuha sa galing natin yan, sa talino, sa koneksyon, sa pinag-aralan. It is not by might, but by power, by the Spirit of God. Hallelujah. Yun ang encouragement ni Caleb. In-encourage niya ang lahat. Puntahan natin. Puntahan natin. Parang ngayon, sinasabi ko po sa inyo, mangarap pa tayo. Hindi pa huli ang lahat, mga bata pa tayo. Yung iba sa atin, kalahati pa lang ng edad ni Caleb. Kaya pa natin yan. Magagawa natin yan. Hallelujah. Amen. Next. He was a man of loyalty. Okay. Bakit ba tinawag siyang loyal? Next. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Ibig sabihin po rito, si Joshua, loyal siya sa kanyang leader. Yung iba nagrebelde. Gustong patayin si Moises, gustong palitan si Moises. Hindi naman sila kay Moises nagre-rebelde o sumusuway eh. Dahil si Moises na pag-uutusan lang ng Diyos. Tagapagsalita lang ng Diyos, pinili lang para maging leader, mamuno, dalhin sila sa lupang pangako. Hindi sila sa tao nagre-rebelde sa Diyos. Kaya nung sinabi nilang, balik na tayo sa Egypt. Si Caleb, sabi niya, hindi, loyal ako rito kay Moises. Tsaka ang pinagagawa naman ni Moses, para sa atin din naman eh. Para sa pamilya natin, sa descendants, sa susunod na henerasyon. Ang ganda-ganda nga ng vision ni Moises. At nakita naman natin kung paano sinasamahan ng Diyos ito si Moises. Pag-iunat niya lang yung tungkol niya, nahati yung dagat. Ang daming salot pinadala ng Diyos. Loyal siya kay Moises. Doon sa leadership ni Moises. Kinikilala niya yung authority na galing kay Moises ay galing sa Diyos. Napakasimple lang. Hallelujah. Yung iba, patayin niya si Moises. Batuhin. Pumili tayo ng ibang leader. Siya loyal. Handa niyang ipaglaban yung leader niya. Amen? Next. Malapit na po tayo matapos. He was a man of blessing. Kapag ikaw ay isang taong may vision, magiging blessing ka. Yan ang kalalabasan niya. You will become a blessing. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? I will bless you so you will become a blessing to the nation. Next.
Medyo maliit po, babasahin natin. Joshua chapter 15, verse 16 to 19. And Caleb said, He who attacks Kirjat Sepir and takes to him, I will give Aksa, my daughter, as wife. So Othniel, the son of Kenaz, brother of Caleb, took it, and he gave him Aksa, his daughter, as wife. Now it was so when she came to him, that she persuaded him to ask her father to appeal. So he dismounted from her donkey, and Caleb said to her, What do you wish? She answered, Give me a blessing. Since you have given me a land in the south, give me also a spring of water. So he gave her upper spring and lower spring. Paano naging pagpapala si Caleb dun sa anak niya? Ang sabi niya, sino man ang umatake dito kay Kirjat Sepir, I will give Aksa, my daughter, as wife. Siguro yung anak niya maganda, matalino, may impluensya, may potensya. Sabi niya, kailangan makipagdigma kayo, kayong mga lalaki, kayong mga matitipuno, makikisig, matapang, kayong mga hindi duwag. Atakihin niyo yung mga Kirjat Sepir, kung sino ang manalo dyan, ang reward ninyo, mapapangasawa niyo itong anak ko. O siyempre, ang gandang motivation yun, ano? Siyempre, makakapangasawa ka ng maganda, matalino, may potensyal, may nakipagdigma, si Othniel. Okay? At dahil daw binigay sa kanya, yung anak niya. Isang araw, lumapit yung anak niya, si Aksa. Ano sabi niya sa tatay niya? She persuaded him to ask her father for appeal. Sabi ni Caleb, What do you wish? She answered, Give me a blessing. Give me a blessing. Tapos specific siya, marunong siya, matalino siya babae. Kasi sabi niya, You have given me a land in the south. Parang dito, binigay mo sa akin yung lupa dito sa south, sa Cavite. Pero, bigyan mo ako ng springs of water. Kasi mahalaga yung tubig sa kanila eh. Siguro sa irigasyon, sa pananim, sa mga hayupan. Bigyan mo ako ng spring, ng tubigan, para mapagyaman ko itong lupang binigay mo sa akin. Ano sabi ni Caleb? Binigay sa kanya hindi lang yung upper spring at saka yung lower spring. Okay. May naibigay. Okay. Magulang. Kaya nagpapasalamat din ako sa nanay ko at saka sa tatay ko. Yung negosyo na yung pinagkatiwala sa amin. Na umaalog-alog. Okay? Mula doon, tinake over. Okay? Kaya nagpapasalamat din ako kay Lee. Magaling siya mag-manage, very hardworking. Multitask. Magaling makipagrelasyon. Madaling makipagkaibigan, may authority, may influensya, may charisma. Okay? Amen? Si Caleb, naging blessing sa mga anak niya. Di ba napakaganda po yan, tayo mga magulang maging blessing sa mga anak natin. Lalapit sa iyo anak mo, tired na, mana ko. Itong sakit ko anak, baka gusto mong manahin. Huwag naman. Di ba napakaganda? He was a man of blessing. May ipapamana siya, may ipapahagi siya. Bakit? Nakipagdigma siya eh. Hindi siya tumulad sa iba eh. May legacy siyang iiwan. Ang hiningi, yung konting tubig lang ang binigay niya. Sige anak,
Dahil nakipaglaban ka, yung lalaki na pangasawa mo, mandito hanggang sa baba, sa'yo lahat yan. Pagyamanin nyo. Kaya napakaganda po yun. Kaya itong ginagawa natin, tinitrain tayo na manalangin, mag-ayuno, mag-anti-challenge, sinuturuan tayo makipagdigma, pinapalalim yung ugat natin, wag mo nang titignan yung mga bunga, hinuhubog tayo, pinapanday. For the future yan, hindi lang sa present natin, meron tayong ipapamana. Kaya nga sabi namin sa mga anak namin, kung paano namin ito napalago, naparami, ipapasa namin sa inyo. Pagpasa namin sa inyo, dapat yung momento mas mataas. Kasi mas maaga kayong naturuan, may nagme-mentor sa inyo. Pinasa namin sa inyo, ganito, kailangan mas maangat, mas malayo, mas matayo, mas malawak, mas matagumpay. Tapos ipasa nyo uli sa susunod na henerasyon. Yung sinimulan ng ating magulang. Nagpakahirap, nagpuyat, lahat ginagawa. Huwag nating ibaliwala, maging good steward tayo. Kaya sinasabihan ko ngayon, kahit ito lang, nagtitinda ka ng kahit pisong Xerox yan, huwag mong iisnabin yan. Piso lang naman yan, tutulog ako eh. Hindi, dinidevelop ka dyan. Huwag mong tatanggihan niya. Piso lang naman. Hindi, tinitrain ka dyan. Paano ka bibigyan ng maraming pa-Xerox niya kung itong piso yun na nilalayuan mo? Nasa tapat mo na yan. Ginigising ka. Hello? Nakukuha mo ba natin? Kaya yung mga nakikidigma, mga warrior, mga disiplina, magiging men of blessing. Si Gilbert, ang ganda rin ng testimony niya. Hallelujah, Jesus, O God. Sa ilang panahon, nakakatuwa, kapag kami nag-uusap din, ayun po yung kagalakan namin eh. Sa maikling panahon, nakabili ng bahay, tricycle, truck, lumalamak, nami-mentor. Okay? Yun yung kagalakan eh. Parang si Pastor Chia, yun din yung kagalakan niya sa amin. Okay? Nagiging source of tayo? Blessing. Kaya yung mga pagdidisiplina natin sa ating sarili, yung mga paggising ng maaga na yan, yung mga time management na yan, may mga pupuntahan yan. Wala yung mararating yan. Maraming makikinabang dyan. Amen? Next. He was a man of altitude. Okay, ang ibig sabihin ng altitude, yung going higher, yung pataas, itaas mo pa, i-level up mo pa. Okay, next. Meron pa? Wala na, okay. Paulit-ulit naman po na ipaliwanag na sa atin. He was a man of altitude. Ayaw niya ng sapat-sapat lang. Ayaw niya ng just enough. Gusto niya more than enough. Ayaw niya manatili sa wilderness. Lalong ayaw niya bumalik kay Pero. Gusto niya mag-level up yung altitude. Amen? Kaya yung maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw, may mararating po yan. New higher. Higher. Isa nga regret baka pagharap natin kay Jesus sa Diyos Ama, nakita natin yung kalangitan, ang dami palang blessing dun, Ang regret natin ang dami palang blessing, ang ganda pala ng plano ng Diyos. Dun sa atin, nung nasa lupa tayo, hindi natin nagawa, hindi tayo naniwala. Hindi tayo nakinig. Hindi tayo lumago. Hindi tayo panangharap. It is a regret na sabi, dapat nangyari ito sa inyo lahat nakaplano na ito Pero ikaw ang magdidesisyon. Your decision today will determine your future. Ang mga desisyon ginagawa mo ngayon ang magdidetermine kung ano ka sa hinaharap. Siya gusto niyang mag-level up.
Tayo po, ano po ang vision ko rito? Makapag-church planting pa. Makapag-raise up pa tayo, makatulong pa tayo sa mga outreaches natin. Ayaw natin makontento rito. Okay naman ako, may Sierra Gem, may Alcalan, may sasakyan, may na ano, okay na ako dito Hindi po tayo na ganun. Ayaw po natin ng stagnant. Gusto natin mag-level up pa. Gusto natin maging pagpapahala pa. He was a man of altitude. At ito po yung mga qualities na sa tingin ko ang makakapasok sa promised land. Yung mga katangian na ito na mismo ang Diyos bumilib. Humanga! Hindi lang pala tayo ang humahanga sa kapwa natin tao. Ang Diyos din humahanga Kay Job nga, humanga siya. Di ba sabi niya, tignan mo yan sa taas. Walang katulad dyan sa ibabaw ng lupa. Humahanga ang Diyos. Sabi ng Diyos, wow! Kakaiba to si Caleb. Buong puso Yun yung ibig sabihin yung buong puso. He followed me wholeheartedly. Kaya sa lahat ng ginagawa niyo, gawin niyo po ng buong puso. Kaya pagwawalis yan, kaya paghuhugas ng pinggan, kaya pagdalo sa gawain, kaya ministry, kailangan lahat ng ginagawa mo wholeheartedly. Para ipagmalaki tayo ng Panginoon. Tinitignan tayo ng Diyos, pinapanood tayo ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Awitin po natin yung buong puso. Hallelujah. Let's sing unto the